Meron na pong kapasyahan eh. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na ginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Yun. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng Siyari. iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled "In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte" to the archives. The same is hereby approved. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Saludo po kami sa inyo, sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At eto na nga po mga kababayan, panoorin natin ang naging boto ng tatlong senador na umabor nga po na hindi po ma-dismiss, ma-archive o isang tabi pansamantala ang ito nga pong impeachment complaint na ito laban dito kay Vice President Sara Duterte. At base po sa unang motion nga nitong si Senator Marcoleta ay nais niya na ito ay ma-dismiss. Subalit ito ay naamyendahan at ito ay nauwi sa motion to archive. Ayon naman sa ilan parang ganun na din ang kinalabasan. Base po ito dun sa mga tutol naman na ito nga ay ma-archive dahil meron nga pong ibang senador na nais na ipagpatuloy pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila nga ng naging desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Siyempre, alam naman natin kung ano ang dahilan nila Malinaw naman ang pagkapaliwanag ni Senator Marcoleta at ganoon din ng ibang senador kung bakit hindi dapat matuloy ito. Dahil nga po sa inuutos na ng Korte Suprema na itigil na dahil nga unconstitutional nga po itong nasabing impeachment complaint na ito mga kababayan. Hindi naman sinabi doon na napapawalang sala na itong si Vice President Sara. Nilinaw lang ng Supreme Court na maaari nilang gawin ang impeachment sa kahit sinong impeachable official ng gobyerno sa tamang proseso. Hindi naman po pinagbawal. Na parang ganun yung kasi yung gustong palabasin ng iba na parang pinahirap na umano yung proseso ng impeachment. Pero ang paliwanag po dyan ng Supreme Court nga sa tamang proseso lang. Gawin sa tamang proseso para nga naman hindi na sila makialam. Dahil kung ginawa naman ito sa tamang proseso mga kababayan sigurado naman na hindi aabot sa ganyan ng magdi-decide pa manghihimasok pa ang Supreme Court. At yun nga mga kababayan, dumako na nga tayo dito sa naging boto at paliwanag ni Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos at nitong si Senator Padilla mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat. Meron na pong kapasyahan
Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Yun. Yun Ngayon, talaga yun. Kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ang karamihan po sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Sa mga abogado, Yun ako yung tinitignan ni Senator Marcoleta. ito po palaging may biruan eh. Kasi po sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference, to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, Senator Marcoleta, for your explanation. Madam Secretary. Senator Marcos. Senator Amy Marcos recognized to explain her vote. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Yun. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Alam niyo na kung sino pinapatungkulan itong si Senator ay mga kababae. Grabe ah. Kamag-anak niya yun. Dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang Tama. boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man
Ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng Grabe. pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng Siyari. iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo, Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita nyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo,
Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero. Ang sinabi naman po ng Supreme Court, at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Subiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary.